My dear brothers and sisters, the word encourage has an interesting etymology. The word encourage came from two words. The word en, which means to give or to put in, and the word courage. And the root of the word courage is the word cor, C-O-R, the Latin word which means heart. And so, based on its etymology, the word encourage means to put heart or to give heart. No wonder another synonym of the word encourage is hearten. To hearten is to encourage, to inspire courage, to give heart. Kaya sa Tagalog, kapag sinabi nating encourage, sinasabi natin palakasin ang loob. And the word discourage means to remove the heart. Dishearten. Kaya kapag diniscourage mo ang isang tao, pinanghihinaan siya o nasisiraan siya ng loob. Encourage has something to do with the heart. Now, my dear brothers and sisters, I began with a sort of a lesson in vocabulary because our readings this Sunday are all about encouragement. In our first reading today, the prophet Jeremiah talks about how many people, even his own friends, were discouraging him. He said, I hear the whisperings of many, terror on every side. Denounce, let us denounce him. All those who were my friends are on the watch for any misstep of mine. Perhaps he will be trapped. Then we can prevail and take our vengeance on him. How discouraging. Mga tao at kahit na mga kaibigan pa niya na hinihintay siyang magkamali, hinihintay siyang makagawa ng hindi tama para masiraan siya at mapaghigantihan siya. But the prophet Jeremiah also talks about how God has been the source of encouragement. Despite the many discouragements he receives from people and friends, God is his encouragement. He says, but the Lord is with me like a mighty champion. My persecutors will stumble, they will not triumph. In their failure, they will be put to utter shame. Ang Diyos ang nagpapalakas ng kanyang loob. In our second reading today, St. Paul also talks about the discouraging effect of the sin of Adam. Sabi ni San Pablo, dahil lamang sa kasalanan ng isang tao, damay-damay tayo. Lahat tayo nagmana ng kanyang kasalanan. How discouraging. But St. Paul also talks about the encouraging effect of the death and resurrection of Jesus. Kung dahil sa isang tao, napahamak tayong lahat, dahil din naman sa isang tao, naligtas tayong lahat. And in our gospel, we heard the words of Jesus to his 12 apostles before sending them to mission. Inihahanda ni Jesus ang kanyang mga alagad
sa pagmimisyon, sa pagpunta sa iba't ibang mga lugar para ipahayag ang mabuting balita ni Jesus. But He prepares them not by discouraging them, not by frightening them, not by threatening them. Hindi niya sinabi sa kanila, isusugo ko kayo, pero mag-iingat kayo. Delikado ang buhay niyo. May mga taong hindi tatanggap sa inyo at baka pa nga pagtangkaan ang buhay niyo at patayin kayo. Ngayon, kung ikaw yung nakikinig na alagad at isusugo ka ni Jesus at sasabihin sa iyong iyan ang naghihintay sa iyo, lalakas ba ang iyong loob? Baka sasabihin na lang nung iba, ayoko na. Kayo na lang. Ganyan pala ang naghihintay sa atin. But Jesus prepares them by encouraging them. Look at the very first words Jesus tells them. Fear no one. Wala kayong dapat katakutan. And Jesus justifies why they should not be afraid. Jesus says, you do not have to be afraid because you are bringing the truth. Your words are truth. And someone who has the truth must never be afraid. Sino ang dapat matakot? Sabi ni Jesus, yung mga walang katotohanan, yung mga nagdadala ng kasinungalingan. Because, as Jesus says, nothing is concealed that will not be revealed, nor secret that will not be made known. Yung mga may katotohanan, walang dapat itago, walang dapat katakutan. Pero yung mga may inililihim at itinatago, sila ang dapat matakot. You carry the truth, so do not be afraid. Jesus also tells them not to be afraid because those who might persecute them can only destroy their body, not their soul. Parang sinasabi ni Jesus, huwag kayong matakot kasi yun namang uusig sa inyo, yung magpapahirap sa inyo, kaya lang nilang saktan ang katawan nyo. Hindi nila kayang saktan ang kaluluwa nyo. Kaya hindi ka dapat matakot sa kanila. Sino ang dapat nyong katakutan? Yung kayang sirain ang katawan at kaluluwa ninyo. And Jesus tells them, do not be afraid because you are precious to God. If God takes care of the sparrows, of the birds in the sky, how much more will He take care of you? Jesus even said, even all the hairs of your head are counted. Sino ba sa atin ang alam kung ilan ang bilang ng ating buhok sa ulo? Na nababawasan pa araw-araw. But God knows the number of the hairs of your head. That means God knows much about you. That is how much God is concerned with you. And if He who knows the number of your hairs, of the hairs of your head, will He not take care of you? So do not be afraid. How encouraging these words of the Lord to His apostles. Kung ako ang makakarinig nito, talagang magmimisyon ako. Hindi ako matatakot dahil pinalakas ni Jesus ang aking loob. My dear brothers and sisters, this Sunday, we are reminded of the power of encouragement. To encourage someone can influence a person's life, can change a person's mood and disposition, can even change a person's perspective and outlook in life. Kaya wag nating ipagdamot yung magbigay ng encouragement sa bawat isa. Kasi malaki ang magagawa nito
sa ating kapwa. Sa isang tao na gumising na wala sa mood. Sa isang taong hindi maganda ang pakiramdam. Kapag sinabihan mo siya ng kahit konting bagay to encourage that person, pwedeng magbago at gumanda ang kanyang araw. Sa isang tao na nawawalan na ng pag-asa, hopeless, desperate in life, kahit na simpleng salita, kahit na simpleng gestures, kahit na simpleng ngiti, pwedeng makapagbigay ng pag-asa. Encouragement is very powerful. But discouragement is powerful as well. Kung yung encouragement pwedeng pagandahin ang araw ng isang tao, yung discouragement pwedeng sirain ang araw ng isang tao. Kung yung encouragement kaya niyang baguhin para magkaroon ng positive outlook ang isang tao, yung discouragement din kaya ding baguhin para sirain naman ang magandang pananaw ng isang tao. We should encourage each other and we should be careful not to discourage anyone. Maaaring may isang taong hindi na ulit umawit dahil nang kumanta siya, pinagtawanan siya. Maaaring merong tao na hindi na ulit sumayaw dahil nung sumayaw siya, sinabihan siya pareho namang kaliwa ang paa mo. Hindi na uli siya sasayaw. Maaaring may isang taong hindi na sumubok muli kasi nung una siyang nagkamali, una siyang natalo, sinabihan siya, hindi mo talaga kaya yan. Hindi na siya uulit muli. You see the effect of discouragement. And so let us not be selfish in encouraging each other, in giving heart to each other. Palakasin natin ang loob ng bawat isa. Huwag nating siraan at hayaang tayo ang maging dahilan ng panghihina ng loob ng isang tao. Kung meron siyang magandang pangarap, suportahan natin. Huwag nating siraan. Kung meron siyang magandang adhikain, suportahan natin, i-encourage natin. Huwag nating siraan ang kanyang kalooban. When I was about to enter the seminary, a few weeks before I entered the seminary, I talked to my parents. Because all of a sudden, I felt afraid. Kasi maraming nagsasabi sa akin, naku, papasok ko na sa seminaryo, mahirap ang buhay dyan. Kapag nasa seminaryo ka na, hindi ka na makakalabas dyan, para kang preso dyan sa loob ng seminaryo. Kapag nandiyan ka sa seminaryo, hindi masarap ang pagkain dyan. Munggo at galunggong lang ang kakainin nyo dyan. Kaya naman ako, kinabahan. Pero sa mga gusto pong magpare, hindi po totoo yun. Wala pong pumasok na sa seminaryo at walang seminaristang pumayat. Lahat kami nagtabaan sa loob ng seminaryo. Kaya nung narinig ko yung mga salitang yun, kinabahan ako. Sino ba naman ang may gustong pumasok sa seminaryo kapag gadon ang buhay na naghihintay sa akin? And because I was already thinking of not proceeding to the seminary, I talked to my parents. Parang sinabi ko sa kanila, mag-college kaya muna ako sa labas. Huwag na kaya muna akong tumuloy sa seminaryo. At buti na lang hindi sinabi ng mga magulang ko, o sige nga, huwag ka nga pumasok. Naku, mahirap nga yung buhay doon. Wala yung comforts ng bahay natin doon. Hindi mo makakasama yung mga kapatid mo, kaibigan mo, pinsan mo doon. Buti na lang hindi yun ang sinabi nila sa akin. Sabi nila sa akin, linawin muna natin. Ayaw mo bang tumuloy dahil ayaw mo nang magpari? O ayaw mong tumuloy dahil natatakot ka? Dahil kung ayaw mong tumuloy dahil ayaw mo nang magpari, huwag kang tumuloy.
Pero kung gusto mong magpari, pero natatakot ka lang sa buhay sa seminaryo, subukan mo muna. Sabi nila sa akin, subukan mo muna ng 1 linggo. 1 linggo lang. Kapag hindi mo talaga kaya, umuwi ka. Walang problema sa amin. Pero huwag kang susuko nang hindi mo man lang sinusubukan. And because of those encouraging words from my parents, I entered the seminary. At tumagal naman ako ng higit sa 1 linggo. My dear brothers and sisters, our God is a God of encouragement. He never discourages us. Hinding-hindi gagawin ng Diyos na siraan ang ating kalooban. Hinding-hindi magiging dahilan ng Diyos sa panghihina ng ating kalooban. Ang Diyos natin ay Diyos na nagpapalakas ng ating loob. He always gives us heart, His heart. And so let us also not be reasons why other people will get discouraged. Let us be encouragers. Palakasin ang loob ng isa't isa. Huwag tayong maging dahilan ng discouragement ng ating kapwa. Sana sa isang araw, lumilipas yung maghapon na marami tayong na-encourage na tao kaysa doon sa mas marami tayong na-discourage na tao. Do not be a discourager. Be an encourager. Because the world already has so many critics. The world has enough discouragers. Please, my dear brothers and sisters, as good Christians, let us not add to them.